Isang wizard na nagngangalang Not ay nakaupo sa tabi ng parke at nag-iisip tungkol sa kanyang paglalakbay papuntang New York. Habang nakaupo siya, biglang bumukas ang lock ng kanyang briefcase, ngunit agad niya itong isinara at sinabi sa nilalang sa loob na magpakalma dahil malapit na silang sumakay ng barko papuntang New York. Makalipas ang ilang oras, nakarating si Not sa New York at pumila para ma-check ang kanyang mga papeles ng immigration authorities. Nang siya na ang sumunod, napansin ng opisyal na may British accent si Not kaya tinanong kung ito ba ang kanyang unang beses sa New York. Pilit na iniiwasan ni Not ang eye contact hanggat maaari, ngunit sinabi niya sa opisyal na ito nga ang kanyang unang beses. Biglang bumukas muli ang lock ng kanyang briefcase ngunit agad niya itong isinara. Tinanong ng opisyal kung ano ang laman ng briefcase, ngunit sinabi ni Not na wala. Sa kabila nito, iginiit ng opisyal na tingnan ang loob, kaya nag-alala si Not. Mabilis niyang pinahihit ang isang bahagi ng briefcase at nang suriin ng opisyal, damit lang ni Not ang nakita. Pinayagan na siyang makaalis. Habang naglalakad sa kalsada, huminto siya sa harap ng isang bangko kung saan si Mary ay nangangaral laban sa mahika at sinasabi sa lahat na totoo ang mga wizard at witches, at may nilalang na nagtatago sa kanilang lungsod. Sinubukan ni Not na lumapit para mas marinig si Mary, ngunit nabangga niya si Tina, isang babaeng opisyal ng Magical Congress of the United States o MCUSA na na-demote. Interesado si Not sa sinasabi ni Mary, lalo na't namangha siya na alam nitong totoo ang mahika. Habang nakikinig siya, nabangga naman siya ni Jacob na papasok sa bangko. Nagsorry si Jacob, ngunit hindi ito pinansin ni Not. Halos agad, tinawag ni Mary si Not at tinanong kung isa rin ba siyang seeker na naghahanap ng katotohanan tungkol sa mahika. Sinubukan ni Not na magbigay ng sagot na hindi makakaakit ng pansin, ngunit nakita niyang nakatakas ang isang nilalang mula sa kanyang bag ang Niffler na nagnanakaw ng kumikislap na barya mula sa mga tao. Agad na nagpaalam si Not at sinundan ang Niffler papasok sa bangko. Palihim namang sumunod si Tina dahil naniniwala siyang may ginagawa itong kain na hinala. Pagpasok sa bangko, naupo si Not sa tabi ni Jacob at sinimulang hanapin ang Niffler. Sinubukan maging magiliw ni Jacob at tinanong kung ano ang pakay niya sa bangko. Sagot ni Not, pareho lang sa iyo. Nagulat si Jacob dahil ang pakay niya ay mag-loan para makapagtayo ng bakery. Bago pa siya makapagsalita, umalis si Not nang makita ang Niffler. Nakita naman ni Jacob ang isang itlog na nahulog mula sa jacket ni Not. Tinawag niya ito para kunin ang itlog, ngunit tinawag na siya ng secretary ng manager para sa loan interview. Itinago niya ang itlog sa bulsa at nagtungo sa opisina. Sa interview, binuksan ni Jacob ang kanyang suitcase at ipinakita ang mga pastry na ginawa niya. Ikinwento niya ang kanyang recipe at kung gaano kahalaga sa kanya ang pagtatayo ng bakery. Dapat mong subukan ang punch kiss. Sa kasamaang palad, hindi siya nabigyan ng loan at pinaalis mula sa opisina. Habang palabas, napansin niyang ang itlog sa kanyang bulsa ay malapit ng mapisa. Nagkataon, nakita niya si Not na gumagalaw at hinahabol ang Niffler. Tinawag niya ito para kunin ang itlog. Malapit nang mahuli ni Not ang Niffler, ngunit inilabas niya ang kanyang wand at ginamit ito para makalapit kay Jacob, na nagulat. Kinuha ni Not ang itlog at pinanood itong mapisa bago niya itinago. Hindi maintindihan ni Jacob ang nangyari, ngunit nagpasya siyang sundan si Not habang patuloy nitong hinahabol ang Niffler. Pumasok ang nilalang sa vault at sinubukan itong buksan ni Not gamit ang kanyang wand. Biglang dumating ang manager ng bangko at nakita si Jacob kasama si Not. Sinabi niyang hindi siya makapaniwala na ang baker ay sinusubukang nakawan ang bangko para makakuha ng pera sa bakery. Sinubukan ipaliwanag ni Jacob na hindi niya alam ang nangyayari, ngunit ginamit ni Not ang kanyang wand para i-freeze ang manager. Binuksan niya ang vault at nahuli ang Niffler, saka ibinalik ito sa kanyang suitcase. Sa kasamaang palad, dumating ang mga pulis sa vault para hulihin si Not at Jacob, ngunit ginamit ng wizard ang kanyang wand para i-teleport silang dalawa palabas ng gusali. Naramdaman ni Jacob na sobra na ang nangyayari kaya ibinaba ni Not ang kanyang suitcase at pinakalma siya bago sabihin na kailangan niyang i-obliviate ang baker para hindi nito maalala ang lahat ng nangyari. Habang sinusubukan ni Not na kunin ang kanyang wand mula sa bulsa, kinuha ni Jacob ang suitcase at tumakbo palayo dahil natakot siya sa maaaring mangyari. Nadismaya si Not sa ginawa nito, ngunit bago siya makaalis, nahuli siya ni Tina. Tinanong siya ni Tina kung sino siya at ano ang laman ng kanyang suitcase. Sinabi ni Not ang kanyang pangalan at na ang laman lang nito ay ang kanyang Niffler. Sinabi ni Tina na hindi dapat pinapalakad ang mga alaga sa lungsod, kaya humingi ng paumanhin si Not. Tinanong din niya kung binura na ba niya ang alaala ni Jacob, ngunit nang sabihin ni Not na hindi, ipinakita ni Tina na isa siyang opisyal ng MCUSA, isasama kita,
Sabi niya, dahil nilabag ni Not ang mga patakaran para sa mga wizard sa New York. Samantala, dumating si Graves, ang director ng Magical Security sa New York, sa isang lugar kung saan sinabi ng mga saksi na isang madilim na hangin ang sumira sa isang gusali. Habang ini-inspection niya ang paligid, biglang nag-crack ang pader at isang hindi nakikitang puwersa ang kumawala, gumapang sa ilalim ng kalsada, at sinira ito. Nagulat ang lahat, ngunit nang mas tumingin si Graves, nagsimula siyang magduda na may isang mapanganib na nilalang na nakawala. Maya-maya, iniulat niya ang nangyari sa isang investigative team. Sinabi ng president ng ahensya na si Madam Pickery na kailangan nilang mahanap ang nilalang bago magsimulang magtanong ang mga non-magical na tao sa lungsod. Pumasok si Tina kasama si Not para i-report na may kakaibang nilalang sa loob ng kanyang suitcase. Hindi ito pinansin ni Pickery at sinabi kay Tina na manatili sa kanyang posisyon bilang isang demoted officer. Dagdag pa niya, mas interesado na ngayon ang team sa mas malalaking isyu. Nadismaya si Tina, at kahit sinubukan niyang ipaglaban ang kanyang punto, tinawag niya si Madam President, ngunit pinauwi siya para siya na lang ang mag-asikaso sa violation ni Not. Pagdating nila sa kanyang desk, tiningnan ni Tina ang records ni Not at nakita niyang kamakailan lang itong naglakbay sa Equatorial Guinea. Ipinaliwanag ni Not na pumunta siya roon para iligtas ang ilang magical creatures na balak niyang isulat sa isang libro. Dagdag pa niya, kailangan matutunan ng mga tao na unawain ang mga nilalang at tretuhin sila ng maayos, sa halip na palaging isipin kung paano sila sisirain. Bago pa man makapagsalita si Tina, dumating si Graves sa kanyang desk at humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Not. Sinabi ni Tina na may kakaibang nilalang sa loob ng suitcase ni Not. Inutusan siya ni Graves na buksan ito. Agad naman itong ginawa ni Tina, ngunit laking gulat niya nang makita na puno lang ng mga pastry ang loob ng case. Doon napagtanto ni Not na si Jacob pala ang may dala ng kanyang tunay na suitcase. Samantala, nakarating si Jacob sa kanyang bahay at inilapag ang suitcase sa kama. Bigla niyang narinig ang kakaibang tunog mula rito. Nang buksan niya, hindi niya namalayang nakawala ang ilang nilalang na inaalagaan ni Not. Sa kasamaang palad, sinira nila ang gusali at inatake si Jacob. Habang si Tina ay nadismaya na ipinakita lang niya kay Graves ang isang kahon ng pastry, tinanong niya si Not kung bakit hindi na lang niya i-obliviate si Jacob. Hindi ako makapaniwala na hindi mo binura ang alaala ng tong iyon, sabi niya. Sagot ni Not, gagawin na sana niya, ngunit nag-aalala pa rin si Tina dahil maaari siyang masisi sa violation kung hindi mahanap si Jacob o ang suitcase. Habang naglalakad sila sa kalsada, biglang nakakita si Not ng isang gamo-gamo na lumilipad. Isa pala ito sa mga nilalang mula sa kanyang bag. Ngunit nang marinig niya ang mga sigaw ng tao, lumapit siya at nakita ang isang gusaling sira. Sinabi ng mga residente sa pulis na ang pinsala ay dulot ng gas explosion. Ngunit may isang lalaki na nagsabing nakakita siya ng kakaibang bagay na lumabas mula sa gusali. Bago pa niya mailantad ang magical community sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga nilalang na nakita niya, bigla siyang nakasinghot ng isang bagay na nagpawala ng kanyang alaala. Samantala, pumasok si Not sa apartment ni Jacob at inayos ang mga nasira. Sinuri niya ang kanyang suitcase at nakita niyang may ilang nilalang na nawawala. Dumating si Tina at nakita si Jacob na nakahandusay sa sahig, kagat ng isa sa mga nilalang ni Not. Natagpuan ni Not ang nilalang sa loob ng silid at ibinalik ito sa kanyang suitcase. Nagulat si Tina at nagtanong kung marami pa bang hayop ang nasa loob ng kahon. Sinabi rin niya kay Not na tulungan si Jacob. Sagot ni Not, magiging maayos ang baker dahil hindi nakamamatay ang kagat. Mukha siyang masakit pero maayos din siya, hindi naman malala ang mga sugat ko. Nagpa siya si Not na i-obliviate si Jacob, ngunit pinigilan siya ni Tina. Sinabi niyang kailangan niya si Jacob bilang witness. Dagdag pa niya, pareho silang pupunta sa kanyang bahay. Hindi maintindihan ni Not kung bakit kailangan pa niyang sumama, dahil may witness na si Tina, ngunit iginiit nitong tulungan siyang buhatin si Jacob papunta sa kanyang bahay. Samantala, isang lalaking nagngangalang Langdon ang nagdala kay Mary at sa kanyang mga adopted kids na sina Credence, Chastity, at Modesty para makipagkita sa kanyang ama na si Shaw Sr., may-ari ng pinakamalaking pahayagan sa lungsod. Habang nasa meeting si Shaw Sr. kasama ang kanyang anak na si Senator Shaw, ipinasok ni Langdon ang mga bisita sa opisina at sinabi sa kanyang ama na may malaking kwento si Mary. Idinagdag pa niya na naniniwala si Mary na ang mga kakaibang pangyayari sa lungsod ay dulot ng witchcraft. Hindi interesado si Shaw Sr. sa kwento, at sinabi rin ni Senator Shaw kay Langdon na paalisin si Mary at ang kanyang mga freaks mula sa opisina. Hindi natuwa si Langdon, ngunit hindi inalintanan ni Mary ang pag-alis.
Bago siya umalis, sinabi niya kay Shaw Sr. na umaasa siyang magbabago ang kanyang pananaw sa hinaharap. Umaasa kami na magbabago ang isip ninyo, Ginoong Shaw, sabi niya habang lumalabas kasama ang kanyang mga anak. Nahulog ni Credence ang isang flyer ng grupo ni Mary sa sahig, ngunit tinawag siya ni Senator Shaw para pulutin ito. Tinawag pa niya si Credence na freak at sinabing nararapat lang siya sa basurahan. Nalungkot si Credence sa narinig ngunit umalis siya ng tahimik. Maya-maya, nakipagkita siya kay Graves sa isang lihim na sulok ng lungsod. Tinanong siya ni Graves kung nahanap na ba niya ang hinahanap, ngunit sinabi ni Credence na hindi pa. Napansin ni Graves na malungkot si Credence kaya tinanong kung muli ba siyang binugbog ng kanyang abusadong ina. Sagot ni Credence, hindi iyon ang dahilan, at tinanong niya si Graves kung sa tingin nito ay isa siyang freak. Sagot ni Graves, hindi, at kung ganoon ang tingin niya ay hindi niya bibigyan si Credence ng espesyal na gawain. Binanggit ni Credence na kailangan niyang malaman kung ang hinahanap ni Graves ay isang lalaki o babae. Sagot ni Graves, hindi niya alam ang kasarian ng bata, ngunit ipinakita sa kanyang vision na si Credence ang susi para mahanap ang taong iyon. Nangako si Graves na tutulungan si Credence na makapasok sa Wizarding community kapag natapos niya ang kanyang misyon. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating si Tina sa bahay kasama si Newt at Jacob. Ipinakilala niya sila sa kanyang kapatid na si Queenie, na agad namang naakit kay Jacob kahit ipinagbabawal ng batas ng MCUSA ang relasyon ng mga witches sa mga non-magical na tao. Masaya si Queenie na may mga bisita at naghanda siya ng pagkain para sa kanila. Habang kumakain sila, nanatili si Newt malapit sa pintuan dahil gusto niyang umalis para hanapin ang iba pa niyang nawawalang nilalang. Ngunit nakumbinsi siya ni Tina na sumama sa hapunan. Pagkaraan ng ilang sandali, iminungkahi ni Newt na umalis sila ni Jacob para makahanap ng matutuluyan sa gabi, ngunit sinabi ni Tina na may bakanteng kwarto sa kanyang apartment. Kahit hindi interesado, pumayag si Newt na manatili sa kwarto kasama si Jacob. Nang sila na lang ang naiwan, inilapag ni Newt ang kanyang suitcase at laking gulat ni Jacob nang makita niyang pumasok si Newt sa loob nito. Tinawag siya ni Newt na sumunod, at nang pumasok si Jacob, nakita niya ang isang silid kung saan kinuha ni Newt ang isang antidote at tinulungan siyang linisin ang kagat sa kanyang leeg. Habang nagbubuho si Newt ng kumikislap na asol na likido sa isang bote, tinanong siya ni Jacob kung ano iyon. Sagot ni Newt, ang serum ay mula sa isang nilalang na ang venom ay nakakatulong para burahin ang masasamang alaala. Naguguluhan pa rin si Jacob kaya dinala siya ni Newt sa isang lugar kung saan nakita niya ang nilalang na tinatawag niyang si Frank. Nagulat si Jacob sa nakita at napagtanto niyang ang suitcase ni Newt ay parang ligtas na tirahan para sa mga magical creatures. Ipinaliwanag ni Newt na iniligtas niya si Frank sa Egypt habang ito ay ibinibiyahe ng ilegal. Dagdag pa niya, si Frank ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Amerika, dahil ang natural na tirahan nito ay nasa Arizona. Tinanong ni Jacob kung ano ang ginagawa ni Newt sa mga nilalang. Sagot ni Newt, inililigtas, inaalagaan, at pinoprotektahan niya ang mga ito. Dagdag pa niya, sinusubukan din niyang hikayatin ang kapwa wizard na maging mabait sa mga magical creatures. Pagkatapos nito, nakilala ni Jacob ang iba pang nilalang, kabilang ang isang grasshopper na nagngangalang Pikat na palaging kumakapit kay Newt. Habang gumagalaw si Jacob sa loob ng suitcase, nakita niya ang isang madilim na parasite sa isang espesyal na silid. Bago pa niya ito mahawakan, pinigilan siya ni Newt at ipinaliwanag na ito ay isang obscurious. Bago pa makapagtanong si Jacob ng iba pa, sinabi ni Newt na kailangan niyang hanapin ang mga nawawalang nilalang bago sila masaktan. Tinanong niya si Jacob kung saan makikita ang isang nilalang na mahilig sa mga puno at malawak na kapatagan. Sagot ni Jacob, tiyak na nasa Central Park iyon. Agad na sinabi ni Newt na kailangan nilang pumunta roon, ngunit nag-alinlangan si Jacob dahil hindi maganda na umalis sila nang hindi nagsasabi sa mga babae. Ipinaliwanag ni Newt na kapag nalaman ng mga babae na magaling na siya, i-obliviate siya dahil iyon ang patakaran. Dahil gusto pa rin ni Jacob na manatili ang kanyang alaala, nagpasya siyang sumama kay Newt. Samantala, umuwi si Credence mula sa kanyang lihim na pagkikita kay Graves. Hindi natuwa si Mary at tinanong siya kung saan siya galing. Nagsinungaling si Credence, kaya, sinabi ni Mary na maghintay siya sa kanyang silid para parusahan. Sa kabilang banda, naglakad sina Newt at Jacob sa lungsod papunta sa parke. Sa daan, nakita ni Newt ang Niffler sa loob ng isang jewelry store at agad niya itong hinabol. Ngunit mahirap hulihin ang nilalang, kaya nagbigay ito ng matinding abala.
Sa huli, nahuli rin ni En ang Niffler, ngunit dumating ang mga pulis at inakusahan silang nagnanakaw. Habang hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili, biglang dumaan ang isang leon at nagulat ang mga pulis. Ginamit ni Note ang kanyang wand para ay teleport silang dalawa palayo sa eksena. Samantala, napansin ni Tina at Queenie na wala na ang mga lalaki at nag-isip kung saan sila pumunta. Sa parke, natagpuan ni Note at Jacob ang huling nilalang isang napakalaking rhino. Habang sinusubukan ni Note na paamuin ito, biglang tinarget ng rhino si Jacob. Bago pa siya mapatay, iniligtas siya ni Note at natrap ang rhino sa loob ng kanyang suitcase. Nagpasalamat si Jacob kay Note, at sinabi ng wizard na kailangan na lang nilang hanapin ang huling nilalang na nakatakas. Dalawa na ang tapos, isa na lang ang natitira. Pagpasok nila sa loob ng suitcase para tingnan ang mga hayop, dumating si Tina sa parke at ikinulong sila sa loob bago dalhin ang suitcase. Samantala, sa isang town hall meeting kung saan nagsasalita si Senator Shaw tungkol sa kanyang kampanya, biglang namatay ang mga ilaw sa lungsod. Nakita ito ni Tina at nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang hindi nakikitang puwersa ay pumasok sa meeting at pinatay si Senator Shaw, saka pinunit ang isa sa kanyang mga poster. Pagkaalis ng nilalang, nagulat ang lahat ng tao. Napagtanto ni Langdon na maaaring may kinalaman ito sa magical community na binanggit ni Mary. Pagbalik sa headquarters ng MCUSA, dumating si Tina at pinutol ang council meeting para i-report na may wizard na nagdala ng kakaibang nilalang sa lungsod. Pinagalitan siya ni Pickery dahil ngayon lang siya nagbigay ng impormasyon matapos may mamatay. Tinanong siya kung ano ang ebidensya. Ibinaba ni Tina ang suitcase at tinapik ito para lumabas ang mga lalaki. Biglang lumabas si Note at Jacob at nakita ang kanilang sarili sa gitna ng council meeting. Nakilala si Note bilang wizard mula sa London, ngunit nang tanungin kung sino si Jacob, sinabi ni Tina na isa siyang non-magical. Nagulat ang lahat sa silid. Sinisi ni Pickery si Note dahil sa kanyang mga nilalang na umano'y pumatay kay Senator Shaw, ngunit mariin niyang itinanggi ito. Habang tinitingnan ang bangkay, sinabi niyang wala sa kanyang mga nilalang ang makakagawa nito. Dagdag pa niya, ang marka sa katawan ng senador ay patunay na pinatay siya ng isang obscurious. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Note, ngunit iginiit ni Madam Pickery na nagsisinungaling siya dahil wala ng obscurious sa Amerika sa loob ng maraming taon. Inakusahan pa niya si Note na nagsisinungaling para protektahan ang kanyang mga nilalang. Kaya inutusan niya si Graves na kunin ang suitcase at arestuhin ang wizard mula London, pati na rin si Jacob at si Tina. Nakiusap si Note na huwag saktan ang kanyang mga nilalang, ngunit sinabi ni Pickery na siya ang magpapasya kung ano ang gagawin sa kanila. Dinala sila sa selda, at doon humingi ng paumanhin si Tina kay Note dahil dinala niya ang mga alaga nito sa council meeting. Tinanong ni Jacob kung ano ang obscurious, at ipinaliwanag ni Tina na isa itong madilim na puwersa na umaatake sa mga tao at biglang nawawala. Dagdag pa niya, matagal nang wala nito. Ngunit sinabi ni Note na nakakita siya ng isa sa Sudan 3 buwan na ang nakalipas. Nagulat si Tina sa narinig, at ipinaliwanag ni Note na ang obscurious sa Sudan ay kumontrol sa isang batang babae. Ganito raw karaniwang kumukuha ng host ang obscurious, at wala pang obscurest na nabuhay ng lampas sa edad na 10. Maya-maya, ipinatawag sila ni Graves sa interrogation room para sagutin ang ilang tanong. Iginiit ni Note na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Senator Shaw. Ngunit ipinakita ni Graves ang obscurious na nakuha mula sa kanyang suitcase. Agad na ipinagtanggol ni Note ang sarili at sinabi kay Tina na hiwalay na niya ang obscurious mula sa batang Sudanese nang sinubukan niyang iligtas ito. Dagdag pa niya, walang silbi ang obscurious kung wala itong host, kaya hindi ito makakasakit ng kahit sino. Ngunit naniniwala pa rin si Graves na nagsisinungaling siya. Sinentensyahan ni Graves si Note ng kamatayan, at sinabi rin niyang papatayin si Tina dahil tinulungan niya ang wizard. Sinabi ni Note na wala namang ginawang mali si Tina, ngunit hindi siya pinakinggan. Habang malapit na silang ipatupad ang hatol, naramdaman ni Queenie ang nangyayari at agad siyang nagtungo sa MCUSA. Pagpasok niya, nakita niyang dinadala si Jacob para burahin ang kanyang alaala. Nakiusap siya na ang humawak kay Jacob, at nang payagan siya, sinabi niya kay Jacob na nararamdaman niya kapag nasa panganib si Tina. Kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid. Tinanong niya si Jacob kung nasaan ang suitcase ni Note, at sinabi nitong nasa opisina ni Graves.
Dahil dito, palihim silang pumasok sa opisina ni Graves para nakawin ang suitcase habang wala siya roon. Samantala, tinulungan ni Pikat si Note na talunin ang mga agent sa execution room. Nailigtas din ni Note si Tina mula sa pagkahulog sa isang pool ng kemikal na nakalaan para tunawin ang kanyang katawan. Pagkatapos nilang makatakas, nakasalubong nila sina Queenie at Jacob. Sinabi ni Queenie na pumasok sila sa suitcase para mailabas niya sila mula sa gusali. Sa kabilang banda, sinimulan ng seryosohin ni Credence ang kanyang gawain at pinaghihinalaan niyang si Modesty ang batang hinahanap ni Graves. Ang mga adopted kids ni Mary ay binigyan ng flyers para ipamahagi sa mga tao sa lungsod. Lumabas si Modesty at ipinamudmod ang mga ito sa kanyang lugar. Maya-maya, muling nakipagkita si Graves kay Credence para humingi ng progress report. Napansin niyang muli na binugbog si Credence ng kanyang ina, kaya ginamat niya ito at sinabing pagbabayaran ni Mary ang kanyang mga kasalanan kapag natapos ang misyon. Binigyan niya si Credence ng isang kwintas at sinabi na tapikin ang pendant kung may bagong impormasyon. Dagdag pa niya, ang batang hinahanap niya ay may sakit at kailangan niyang tulungan ito agad. Samantala, nakatakas sina Note at Tina mula sa MCUSA sa tulong ni Queenie. Sinabi ni Tina na kailangan nilang hanapin ang mga nawawalang nilalang ni Note para hindi sila masisi sa pagkamatay ni Senator Shaw. Sagot ni Note, isa na lang ang natitirang nilalang na nawawala, ngunit paminsan-minsan ay nagiging invisible ito. Habang iniisip nila kung saan ito mahahanap, iminungkahi ni Tina na puntahan ang dati niyang informant na si Nerek, na nagbebenta ng mga nilalang. Pagdating nila sa bar ni Nerek, tinanong ni Note si Tina kung bakit siya na-demote. Ipinaliwanag ni Tina na inatake niya si Mary dahil palaging binubugbog nito si Credence. Dagdag pa niya, binalaan din siyang lumayo kay Mary at sa mga anak nito. Maya-maya, dumating si Nerek at tumangging magsabi ng kahit ano maliban na lang kung ibibigay sa kanya si Pikat bilang kapalit. Ayaw ni Note na iwan si Pikat, ngunit dahil nagpumilit si Nerek, wala siyang nagawa. Kinuha ni Nerek si Pikat at sinabi kay Note kung saan niya mahahanap ang invisible na nilalang. Bago pa man makaalis si Note at ang iba, lumabas na tumawag na pala si Nerek ng mga opisyal ng MCUSA para arestuhin ang mga tumatakas. Nagulat si Note at Tina sa ginawa nito, ngunit agad nilang binugbog si Nerek, kinuha muli si Pikat, at umalis kasama sina Queenie at Jacob. Samantala, natagpuan ni Credence ang isang magic wand sa ilalim ng kama ni Modesty. Tinanong niya kung para saan ito at saan niya nakuha. Nakita ni Mary ang wand sa kanya at inisip na para kay Credence iyon, kaya sinimulan niya itong sinira. Ngunit ipinagtanggol ni Modesty si Credence at sinabing sa kanya ang wand. Hindi naniwala si Mary, ngunit biglang nahulog ang sinturon mula sa kanyang kamay at nang subukan niyang pulutin, gumalaw ito palayo sa kanya. Laking gulat ni Mary nang lumitaw ang Obscurious sa silid, pinatay siya, at saka umalis ng gusali. Maya-maya, dumating si Graves sa bahay at nakita ang pinsala pati na ang bangkay ni Mary. Tinanong niya si Credence kung nasaan ang kanyang kapatid, ngunit humingi muna ng tulong si Credence. Mas inuna ni Graves ang paghahanap kay Modesty. Dinala siya ni Credence sa lugar kung saan madalas magpalipas ng oras si Modesty. Habang naghahanap, sinabi ni Graves na wala nang silbi si Credence. Wala na akong pakialam sa iyo. Dagdag pa niya, kahit may magical ancestry si Credence, wala naman itong kapangyarihan kaya walang silbi. Ang gantimpala raw niya ay ang pagkamatay ni Mary, at dahil nakuha na iyon, wala nang halaga si Credence. Labis na nadismaya si Credence at nakaramdam ng pagtataksil. Nang makita ni Graves si Modesty, sinabi niyang huwag matakot dahil naroon siya kasama ang kapatid. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsimulang mag-crack ang ilang bahagi ng gusali. Binuwag ni Credence ang dalawang pader at ipinakita kay Graves na siya mismo ang Obscurist. Nagulat si Graves at mabilis na sinubukang paniwalain si Credence na hindi niya ibig ang mga sinabi kanina. Ngunit sagot ni Credence, hindi na niya siya pinagkakatiwalaan at pakiramdam niya ay niloko siya. Akala ko talaga kaibigan kita. Bago pa makapagsalita si Graves, lumipad si Credence palabas ng gusali bilang Obscurious. Nakita ito ni Note mula sa bubong ng gusaling kinaroroonan niya kasama sina Tina, Queenie, at Jacob. Sinabi niyang ito ang pinakamakapangyarihang Obscurious na nakita niya, ngunit naniniwala siyang kaya niyang iligtas ang host. Ibinigay niya ang kanyang suitcase kay Tina at sinabing alagaan ang kanyang mga nilalang kung sakaling hindi siya makabalik. Nagulat si Tina at iniabot ang case kay Queenie bago siya sumunod kay Note. Patuloy na sinisira ni Credence ang paligid at sinubukan siyang pagkalmayan ni Graves.
Tinawag pa niya si Credence na isang himala at sinabing marami silang magagawa ng magkasama. Narinig ito ni Note at sinabi kay Tina na si Credence mismo ang host. Nagulat si Tina dahil hindi bata si Credence, ngunit ipinaliwanag ni Note na marahil nakaligtas siya dahil mas lumakas ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Tina kay Note na iligtas si Credence habang siya naman ang magdi-distract kay Graves. Patuloy na gumalaw si Credence sa paligid at pinigilan ni Tina si Graves na sundan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakalusot si Graves at muling sinubukang hanapin si Credence. Samantala, nagsimulang barilin ng mga pulis si Credence ngunit pinatay niya silang lahat at nagdulot ng matinding pagkasira bago tumakbo papasok sa isang tunnel. Nakita ito ni Graves at agad niyang inutusan ang kanyang mga opisyal na gumawa ng barrier para isara ang lugar. Nakapasok si Note bago tuluyang bumaba ang barrier at tumakbo sa loob ng tunnel para hanapin si Credence. Nang makita niya ito, sinabi ni Note na nakilala na niya ang isang taong katulad ni Credence sa Sudan at nailigtas niya iyon. Sinabi niyang kaya rin niyang iligtas si Credence. Ngunit bago siya makalapit, inatake siya ni Graves. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Note, ngunit lumipad palabas si Credence at pumaitaas sa langit bago basagin ang bubong ng tunnel. Nakita ito ng lahat sa labas, at sinabi ni Shaw Sr. na gusto niyang patayin si Credence dahil sa pagpatay sa kanyang anak. Naroon na rin si Pickery at ang kanyang mga agent, at nadismaya silang makita na maraming non-magical ang nakakita ng ebidensya ng mahika sa lungsod. Sa loob ng tunnel, muntik nang atakihin ni Credence sina Graves at Note, ngunit dumating si Tina at sinabi sa kanya na tumigil. Sinabi niyang matutulungan nila siya. Ngunit sinabi ni Graves kay Credence na huwag siyang pakinggan. Mas naging kalmado si Credence sa harap ni Tina, at nang tanggapin niya ang alok nito, dumating si Pickery at ang kanyang mga agent para patayin ang Obscurious. Sinabi ni Graves na huwag nila itong gawin, ngunit inutusan pa rin ni Pickery ang kanyang mga agent na patayin si Credence. Nang mawala si Credence, sinabi ni Graves na nagkamali si Pickery, ngunit sagot nito, kailangan nilang sundin ang batas at patayin siya dahil pumatay siya ng isang non-magical. Sinabi ni Graves na mali ang kanilang mga batas at hindi dapat nila ginagawa ang ganitong bagay. Habang papalayo siya, inutusan ni Pickery ang kanyang mga agent na huwag siyang hayaang makaalis. Bumalik si Graves at inatake siya. Pinrotektahan siya ng kanyang mga agent, ngunit bago pa niya mabasag ang barrier, nagsanib puwersa sina Note at Tina para itali ang kanyang mga kamay at arestuhin siya. Ginamit ni Note ang kanyang wand para ipakita ang tunay na mukha ni Graves, at lumabas na si Grindelwald pala ang nag-anyong Graves para makuha ang Obscurious. Lumapit si Pickery kay Grindelwald at sinabi nitong gagawin nila ang lahat para pigilan siya. Pagkatapos siyang dalhin palayo, dumating sina Queenie at Jacob sa eksena para salubungin sina Tina at Note. Sinabi ni Pickery na lantad na ang mundo ng mahika dahil imposibleng i-obliviate ang lahat ng tao sa lungsod. Ngunit sagot ni Note, posible ito, at pinalabas niya si Frank para gamitin ang venom nito sa pag-obliviate ng lahat. Lumipad si Frank sa langit at nang magsimulang umulan, nakalimutan ng lahat ng non-magical ang kanilang nakita. Inayos ng magical community ang lahat ng pinsala para muling maging malinis ang lungsod. Nagpasalamat si Pickery kay Note ngunit sinabi niyang kailangan niyang ilabas ang kanyang suitcase mula sa New York. Sagot ni Note, gagawin niya iyon. Ngunit bago umalis ang mga agent, naalala ni Pickery na hindi pa nila na-obliviate si Jacob. Nakiusap sina Note, Tina, at Queenie para sa kanya, ngunit sinabi ni Pickery na walang exception. Nalungkot si Jacob at nagpaalam sa kanila. Habang lumalabas siya sa ulan, nakalimutan niya ang lahat ng nangyari. Nawala rin si Note kasama sina Tina at Queenie. Kinabukasan, nabangga ni Note si Jacob sa kalsada at palihim na ipinagpalit ang kanilang suitcase. Hindi alam ni Jacob kung sino ang bumangga sa kanya, ngunit nang mapansin niyang mabigat ang kanyang suitcase, binuksan niya ito at nakita ang ilang silver shells sa loob. Nakakita rin siya ng isang sulat mula sa isang Good Samaritan na nagsabing gamitin niya ang mga shells bilang collateral para sa loan na gusto niyang kunin upang makapagtayo ng bakery. Masayang-masaya si Jacob at agad siyang nagtungo sa bangko. Pagkaraan, nagpasalamat si Tina kay Note dahil natulungan siyang maibalik ang kanyang trabaho. Sagot ni Note, ginawa lang niya ang tama. Habang papasakay siya ng barko pabalik sa London, sinabi niyang dadalan niya si Tina ng kopya ng kanyang libro kapag natapos na ito. Maya-maya, nakapagbukas na si Jacob ng bakery at araw-araw ay marami siyang customer. Isang araw, dumating si Queenie para bumili ng pastry. Napansin ni Jacob na nakatitig siya sa kanya, at kahit hindi na niya maalala kung sino si Queenie, muli siyang naakit sa kanya. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si John Paul Andes, Zosima Bolaño, Raymar Almohuela,
Allen Abenales, Rafi Desen, Emmy Lalo Jr. Miguel, Akari Sato from BGC, Avod Weaver from Naga City Bicol, Meldunding from Saudi Arabia, at Noah Kilbor Ingat from Caloocan City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.